God is so good, forever so good. In the book of Mark, chapter 16, verse 15 to 20, I read, "And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will hands on the sick, and they will recover." So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And when they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. So ito pong utos nito ng Lord ay hindi lamang po para sa mga early apostles. And they fulfill this. Maging po kay Tatay ay inuutos niya ito. And we are fulfilling it now. And we never stop fulfilling it now till the Lord returns again at yung ang any moment rapture of the church. Kaya kinakailangan na lagi ko kayong kasama sa ating apostolic, prophetic, living like Jesus, mission travel, nationwide and worldwide. At sa dadating na November 10, ay patungan na tayo ng Greece hanggang 19, and then from there, we will go to United Arab Emirates. Kaya salamat sa inyong panalangin na kasama namin at damang-dama namin sa aming pag-alis, ang inyong pag-aayuno, at higit sa lahat, ng inyong masaganang pagkakaloob. Alam ko na marami sa inyo may mga monthly pledge. So nire-remind ko kayo mga anak, mga minamahal na magpakatapat sa ating mga pledge. And remember, you don't give to me. I don't ask for your money. You give to God. What is speaking to you today, kung bakit siya kayo pinagpala, is to finance the mandate. That's right. At nangako ang Lord, according to Proverbs 19:17, He will repay you. Siyang gaganti sa inyo. And you always remember, that is what I believe, that you know that God has a million ways to bless you. At naranasan nyo rin yung pag-angat ng inyong kabuhayan, ng inyong pananalapi bilang tugon ng Diyos sa inyong masaganang pagkakaloob at pagpapakita ng kanyang katapatan sa bawat isa na sumasampalataya sa kanyang mga pangako. Kaya ito pa rin po natin ang ating mga monthly pledges para sa mission travel na ito. Alam niyo naman na kailangan nating pera monthly ay around 7 to 10 million. Actually, maliit pa nga yan para marami tayong magawa. Kasi alam niyo, mga kapatiran sa Amerika, they travel the world. Ang ginagastos po nila $500,000 US, $1 million US, $2 to 3 million, and even higher than that. Depende po yan sa gusto nilang abutin na bansa at depende sa bilang ng mga tao na gusto po nilang makadalo. Kaya ito pong atin po ay napakaliit. At kung atin pong i-compare sa expenses nila at sa kanila pong mga ginagastosan, malayo po tayo kasi tayo po talaga is so limited dahil nga sa atin pong hawak na resources. But one day, without any competition, we will surpass them. It's only a matter of time. But for the meantime, manatili po tayong tapat sa tungkuling na atang sa atin. At alam din naman ninyo na meron tayong vision sa 2025, 2028, transformation ng Pilipinas. Sa dadating pong January next year, 3 kaagad na biyahe ang ating gagawin. Bacolod, Cagayan de Oro, o naman sa 6 na beses tayo magtuturo sa Cagayan de Oro, sa Bacolod, pinakamababa po ay 2 hanggang 3. And then sa Japan. Can you imagine, meron lamang 4 na linggo sa isang buwan, 3 beses po tayong bibiyahe. So, ang iba nga po kahit kayo po ay mag-survey, ang iba po mga man of God, 3 months po ang pagitan bago sila bumiyahe. 3 months. At nagre-resa po sila ng pera, inaayos po ang lahat ng bagay, nagpipray, nagpapas. Ganun po yung preparation. 3 months sa isang meeting. Tayo, 3 times sa loob ng isang buwan. Kaya napakalagang maunawaan niyo po yan. Kaya salamat sa inyong panalangin, ang lakas ng Diyos ay dala namin. At manatili kaming may takot sa Diyos at tapat na sumusunod sa tungkuling na atang sa atin. Dahil yun naman rin bakit tayo nandito Ilan naman na rin ba't tayo ang GCIC dahil lang sa mandate. Kaya
Mahalaga po ang inyong pong katapatan sa inyong mga pledges at vows. At gawin po natin ito ng tuloy-tuloy hanggang bumaba ang Panginoon. Dahil kayo naman po pinagpala ng gusto, so I will not suggest, but I want to encourage you, magdagdag po tayo. Para marami tayong magawa at maabot. Kasi ilang po talaga ang reason bakit tayo limitado sa ginagawa eh. Ako po ay willing na bumiyahe ng bumiyahe without any competition sa mga kapatiran na mga minumulugad sa buong mundo. Pero ang naglilimit po sa atin ay ang resources. But in spite sa ating limited resources, kita niyo naman yung ating determination na bumiyahe. 3 beses sa isang buwan. Ano pa pong pahinga nun? Pagkatapos kada linggo uuwi ka rito para magturo. Meron ka pang partners conference, meron ka pang leadership conference. Ay pa po tayo naasikaso mga gathering meetings, administration, as an overseer ng mga takbo ng ating gawain here and abroad. Salamat sa Diyos na nagtayo sa inyo to support us sa larangan ng panalangin, pag-aayuno at masaganang pagbibigay. At doon naman sa hindi pa nagbibigay, pero alam niyo pong bumibiyahe tayo, ito na po yung pagkakataon na i-prove niyo pong pag-ibig sa Lord at mga kaluluwa. At mapabilang po kayo sa walang kagaya, walang kaparis, the greatest Holy Spirit invasion na may dalang apostolic revival that will resurrect the church and bring her to her destiny that will affect this nation and the nations of the world. So, salamat sa inyo pong pagkaunawa, salamat sa inyong pagsunod, at andyan po ang bank account ng ministry, napaka kayo po yung naghulog. Tumawag po kayo kaagad sa accounting department sa hotline para maipaabot ang inyo pong ibinigay at magamit po kaagad ang pera, pambili ng ticket, pambayad sa bed yung gagamitin sa mga lugar na tutuluyan, at iba pa pong gastusin na dapat gastusan. At salamat, nakaintindi po kayo na hindi dapat ma-delay ang ating pagbibigay para hindi ma-delay ang kaligtasan po ng maraming kaluluwa. Thank you for loving the Lord. Thank you for obeying the Lord. Thank you for serving the Lord. And thank you so much for giving generously, consistently to the work of the Lord. The Lord richly bless you. And in closing, marami po akong pwedeng ikot sa inyong chapter at verses, pero isa po itong simple at napakagandang pakinggan. In Proverbs 28:28 po ang sabi, ang taong tapat ay mananagana sa biyaya. And that is you. Sigurado kasaganaan ninyo, magpakatapat lang po tayo sa pagbibigay. And Lord, multiply the resources. Send us whenever you want us to go and go with us. As you have said, my apostle must travel. And we are so happy and joyful to obey you, Lord. At patotohanan mo po ang mga lahat na nagbibigay para ma-inspire po sila na magkaroon ng malaking bahagi sa end-time great harvest of souls worldwide. At papabilang sila sa pagpapalain mo sa lupa at paparangalan mo sa langit. Thank you for hearing me, Father God, for I ask this in Jesus' mighty name, who said, whatever we ask in His name, He will do it in the witness of the Holy Spirit. At ang lahat ng generous, faithful giver ay sama-samang magsabi ng malakas na Amen and Amen.